Hello! Good afternoon guys. Ayan. So, meron na naman ako i-share sa inyo. So, sana panoorin niyo po ito ng buo. So, siguro mga 5 minutes, 10 minutes. Kasi malapit nang mag-1. So, bibilis na lang natin. So, ayan. Yung aking topic ngayon is tungkol sa stress. So, alam naman natin guys, di ba, na napakainit po ng usapin ngayon tungkol kay Doc Willie Ong dahil nga kung bakit siya nagkaroon ng sakit na ganong kalubha. Okay? So, alam nyo ba kung saan niya nakuha yun? Yun po ay dahil sa stress. So, mismo yung mga doktor na po yung nagsabi na sa stress yun. At kahit si Doc Willie Ong, sinabi niya rin po na nakuha niya po yung sakit na yun dahil sa stress. So, pag-usapan po natin ngayon guys, kung paano nga ba natin maiiwasan yung stress. So, alam naman natin guys, lahat ng tao, meron po tayong stress na dala-dala sa ating pang-araw-araw na buhay. So, meron akong apat na i-share sa inyo kung paano ba natin maiiwasan yung stress. Okay, number 1, kailangan po maging positive po tayo. Ibig sabihin, think positive sa gitna ng mga pagsubok, mga problema. So, kumbaga, lagi po natin iisipin na lahat ng problema may solusyon. Kumbaga, wala pong problema hindi nalulutas. So, yun po lagi ang iisipin natin. Kumbaga, kailangan maging positive lang tayo na gaano man kabigat, gaano man kahirap yung dinadala natin ngayon is lahat yun is malulutas. Okay? So, ganun lang po. Huwag po natin masyadong dinidibdib. Kasi alam nyo guys, kapag gano'n ang ginawa natin lagi na every time may problema tayo, didibdibin natin. Nakulo, magkakaroon lang po tayo lagi ng, magkakaroon tayo ng sakit. Darating yung time na yung ginagawa natin gawin is maiipon siya at magkakaroon po tayo ng sakit sa ating katawan. Kumbaga, yung stress nga, 'di ba? Sabi ko nga doon sa mga nauna kong video, ang stress po ay nagdudulot ng iba't ibang klaseng sakit, lalo na yung cancer. So, para po maiwasan natin yung mga ganyang klaseng sakit is iwasan po natin yung stress. So, maging positive lang tayo. Kumbaga, think positive na maniwala tayo na lahat ng problema natin, kung ano man meron tayo, is lahat yun malulutas. Okay? So, ganun lang po. So, kumbaga maging ano lang tayo. Kumbaga, lagi tayong mag-iisip na lahat masosolve. Kumbaga, wag po natin isipin, ay naku, parang wala na akong pag-asa. Yung mga ganon, huwag po natin isipin yun. Kasi once na inisip nyo yung mga negative, na iisip nyo wala na akong pag-asa, kung ano-ano, hindi na ako mabubuhay. Yung lalo, kunyari, yung mga may sakit, huwag po, kailangan po, maging positive tayo na gagaling ka. Kumbaga, kung ano man yung klase ng problema hinaharap mo is lahat yun may kasagutan at malulutas. So, yun. Yun yung number 1. Kumbaga, think positive na lahat ng problema may solusyon. Okay, then number 2, pray. Ayan. So, napaka-importante po guys na kailangan marunong tayong magdasal. Marunong po tayong tumawag kay Lord na isipin po natin na hindi po natin makakaya lahat ng nangyayari sa ating buhay. Hindi po natin makakaya yung mag-isa. Kumbaga, umasa tayo na lahat ng ating mga dinadala sa buhay is tutulungan tayo ng Panginoon. So, ganun lang. So, magdasal lang and maniwala na siya lang ang pwedeng tumulong sa atin. Kumbaga, kung ano yung bigat, kumbaga lahat yun isurrender po natin sa Kanya. Lahat ng dalahin natin sa buhay, personal man yan, buhay mag-asawa, buhay pamilya, problema sa financial, kumbaga lahat ng klase ng problema, kung ano man yung dinadala natin is ibigay natin lahat. Isuko natin kay Lord, lahat yun, isurrender natin sa Kanya. Subukan yung gawin po yun, guys. So, gagaan po ang inyong pakiramdam. Then, after nun, so, kumbaga, back to normal. Kumbaga, kung ano man yung naiisip mo na mabuting gawin, kasi bibigyan ka naman yan ng
Iga-guide ka naman ni Lord eh. Kapag binigay mo sa Kanya lahat ng problema mo, iga-guide ka niya kung ano yung pinakamabuti mong gawin. So, ganun po yun. So, yun po yung number 2. Then, number 3, dapat po be thankful. Ayan. So, ibig sabihin, mapagpasalamat po tayo na sa kabila ng mga nangyayari sa ating buhay is maswerte pa rin tayo. Kasi, meron pang mas malala, meron pang mas mahigit ang dinaranas kisa sa mga dinaranas natin. So, ganun po lagi ang isip. Ganun po lagi guys yung iisipin natin na kung meron man tayong mga problema ngayon, kumbaga sisiw lang yon compare sa ibang tao na mas worse ang nararanasang mga problema. So, ganun po yun. So, hindi lang po tayo magpasalamat sa mga biyaya. Kumbaga, magpasalamat pa rin tayo kahit maraming problema. Na dahil lahat yun ay nalalagpasan natin at nakakasurvive tayo sa anumang problema na dinaranas natin. Dahil yun sa tulong ng ating Panginoon. So, yun yung number 3. Then, number 4, so, kailangan meron tayong panlaban na malakas na depensa sa mga stress. So, ano yung pang-apat? So, kumain po tayo ng mga healthy food. Yun. So, alam naman natin, di ba, na ang pinakamagandang kainin natin na makakatulong ng pagpapalakas ng ating kalusugan is gulay at prutas. Marami pong murang gulay, yung mga malunggay, mga talbos kamuti na kung kailangan magtanim tayo, gawin po natin. Tapos merong mga prutas na mura lang, gaya ng saging, mga dalandan. So, kailangan tayo na po yung gumawa ng paraan. So, kailangan malakas yung depensa natin para anytime na meron tayong mga problema sa buhay, kayang-kaya po nating labanan. So, bukod dun sa masustansyang pagkain, uminom din po tayo ng mga vitamins na kung anong mas hiyang sa inyo, kagaya ng mga vitamin C o multivitamin. So, ganun lang po guys. And mag-exercise. So, yung pang-apat, kumain ng masustansyang pagkain, uminom ng vitamina, at mag-exercise. So, yun lamang guys. So, ulitin ko. So, number 1, think positive. Then, number 2, pray. Number 3 is be thankful. Then, number 4, kumain ng mga healthy foods, mag-vitamins, mag-exercise, para malakas ang ating panlaban na depensa sa mga stress sa buhay. So, yun lamang guys. Sana may natutunan naman kayo sa